Gandang araw mga kababayan, narito isang nakakagulat na ulat na yumanig sa mundo ng politika sa bansa. Ayon sa mga impormasyong lumabas ngayong araw, sinasabing may plano umanong impeachment laban kay Pangulong Kuting Jr. at ang nakakagulat pa di umano'y may kinalaman dito sina Vice Presidente Inday Sara at Senadora Amy. Ayon sa ilang hindi pa kumpirmadong ulat, nagsasagawa umano ng mga lihim na pagpupulong ang kampo ni na VP Sara at Sen Amy upang pag-usapan ang posibilidad na pagpapatalsik sa Pangulo. Isa raw sa mga ugat ng hidwaan ay ang lalong lumalalim na tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos camp, bungsod ng ilang isyong politikal at personal. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawang opisyal, mabilis na kumalat sa social media ang espekulasyong ito. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa isyong ito at hinihintay ng publiko ang anumang kumpirmasyon o pagtanggi mula sa mga sangkot. Pinayuhan naman ng ilang analis ang taong bayan na maging mapanduri at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita hanggat walang malinaw na ebidensya. Patuloy naming tututukan ang mga susunod na kaganapan para sa balitang ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap namang bagong balita sa tunay na boses ng masa. Vote for Senator Amy. Ang babaw pala nitong taon to. Akala ko pa naman matalino ito. Hindi, totoo. Akala ko pa naman matalino ito. Pero nung nabasa ko yun, seryoso ka ba, kuya? Ay, te, hindi ko sure kung kuya o ate. Seryoso ka ba? Yan ang dahilan mo kung ba't may boboto si Senator Amy. Ang babaw naman ng pamantayan mo sa pagboto ng kandidato. Maganda ang ginawa ni Senator Amy. Given yan, wala akong problema. Maganda yung ginawa niya. Pero, iyan na ang pamantayan mo para iboto ang isang tao? Aba, yan, naka ng wewe naman. Hindi, sa akin lang, hindi ako natutuwa, di ba? Hindi dapat ganoon ang pamantayan natin sa pagboto kasi trabaho pa nila yan, di ba? Basta sabi niya, and the reason parang now I understand something like that. I trust the Sara Duterte's endorsement for Senator Amy because I know there was reason behind. And the reason can be found in this video. Yung press ko niya. Doblo kumbira. Hindi pa, sorry ako, hindi ko pinupuna, ayoko magpangalan ng tao dito ng sino mang vlogger Nirerespeto kong opinion ng bawat vlogger. Okay, nirerespeto ko yan. Walang problema sa akin yan. Kaya lang, gusto ko lang medyo, sa pananaw ko, sa opinion ko, medyo sabit. Bakit? Bago pa naman i-endorse ni VP Sara Duterte si Senator Amy, nagpahiring na siya noong una. So this is not the reason. And if you're telling me that this is the reason why Sara Duterte endorsed Senator Amy, parang sinasabi mong mababaw si VP Sara Duterte. Di ba? Dahil lang dito kaya niya i-endorse. And I don't think so. Maybe, ito personal ko ito. Sa tingin ko, maybe because she thinks, o VP Sara thinks, na Senator Amy will be a good senator. He would contribute to the country. Not just because of the hearing. Kasi medyo bumababaw na tayo. Medyo, pasensya na po ako, medyo mamumuna lang tayo ng kabahagya dito. Para bagang bumababaw na tayo ngayon na ito ay labanan na lamang ng mga Marcos at Duterte. Wow! I understand. I am a solid Duterte supporter. No one can question that. And maniwala ko kayo sa akin. I'm facing a lot of setbacks, a lot of persecution in supporting the Duterte. Na hindi kasi ako makwento Pero grabe siguro naman kayo napapanood niyo naman yan sa mga balita, 'di ba? Yung mga kaso. So you cannot question me about my loyalty to the Duterte. Kaya lang, I think
kailangan natin iangat naman yung ating kaunawaan pagdating po sa pagsuporta ng senador. Hindi ho tayo susuporta ng senador just only because this senator will do something for the Duterte. Sigurado ko kahit si Pangulong Duterte won't even say that. Si Pangulong Duterte, hindi ganyan yan. Hindi niya nga gusto ng credit, hindi niya gusto na siya ang pinagsisilbihan. It's always sa ating bayan. Bayan ang unahin. Let's vote. If you want to vote for Senator Amy, I don't have a problem with that. It's your freedom. It's It's your right, di ba? Karapatan mo yan. Pero vote for the right reason. Hindi yung boboto mo lang siya because of the hearing. Diba? Everyone can do that. As a matter of fact, wala na nga impact yung hearing na yan. Bakit? Until now, wala naman nakakasuhan. Yan ang akin. Magkakaroon lamang yan ng impact kung may makasuhan. May nagsabi doon, banat ba? Yan nga yung sinabi ni Senator ay may pinaplanong kasuhan. Iba yung pinaplano at ginagawa. Everyone has a plan. Everyone promises. Di ba? Lahat po ng mga kandidato nangangako. Ano pinagkaiban to? Akin, gawin mo. Huwag ka ng maraming sat-sat. Gawin mo. Gawin mo, papalakpakan kita. Ipakulong mo si Torre, ipakulong mo si Marbil, ipakulong mo si Remulla, papalakpakan kita. Talagang sasabihin kong ikaw ang isang Marcos na may bayag at hindi mahinang nilalang. Gawin mo. Ipakulong mo. Huwag yung moro-morong kasuhan. Kasi alam mo mga kababayan, ako ito marami tayong karanasan na nangyayari sa buhay natin itong mga nakaraang taon. As a matter of fact, ako ngayon nagugulat. Sinasabi ko ako'y simpleng mamamayan lamang na nilabas ang aking salubin sa social media pero hindi ko alam kung bakit nakaharap ako ng kung anong malalalim na kaso na parang wala naman akong ginawang masama. Alam mo yun? Pagka hindi ko na lang babanggitin pero umattend ako dun sa isa kong kaso, nung pinakikinggan ko yung akusasyon sa akin, natawa ako, buti di ako nakita ng judge. Natawa kasi ako As in, sabi ko, seryoso ba kayo? Gusto nyo magsama-sama kayong abogado, ako na lang mag-isa Ako na lang didepensa sa sarili ko feeling ko nga, tumatawa yung judge sa loob feeling ko lang naman. Bakit? Kasi ang babaho talaga Ako po yung tipo ng tao na hindi gumagawa ng istorya. Hate na hate ko yan. Alam nyo, yung mga matagal ng banateros, yung mga matagal ng follower namin, yan ang hate na hate namin, yung gumagawa ng istorya. Unless kami mismo ay bahagi ng istorya na yon at kinikwento lamang namin sa inyo. Diba? Ibig sabihin, we are part or we are witnesses. When you say you are witness, ibig sabihin, nandun ka. Kahit hindi lumabas sa social media yung balita na yun, since nandun ka, you can say yung tama. Naintindihan nyo? Okay. Pero yung gagawa lang ako at mag-iimbento ako ng akusasyon sa isang congressman, sa isang politiko, sa isang government official, para lang mag-imbento, hindi ko gawain yan. Bakit? Ako, meron akong pinanghahawakang salita. Ika nga. Meron akong pinanghahawakang prinsipyo. Ano yun? Yung nasa Biblia, yung sa Proverbs. Be the voice of the people in truth and justice. How can you say truth and justice kung nag-iimbento ka ng istorya? Hindi ko gagawin yun. Bakit? Alam ko kasing ako ay mananagot. Kasi sabi ko nga sa inyo if there's one thing that I've learned in life, I am a pleaser of one person. That's the Lord. Wala na ako. Kung sa tingin ko mali itong dahil ayaw ng Diyos ito, hindi ko ano yan. Yun lang. Pero kung tao, wala akong pakialam. Kahit sinong tao, kung ayaw ako, di ako type. Okay lang sa akin yan. But I will say the truth and the truth only. Justice. Ipaglalaban ko tao dahil yan po ang gusto ng Diyos. Yan po ang aking gagawin. Kaya hindi po ako mag-iimbento.
in line with that, mga kababayan, sana po tayo, kung boboto man po tayo sa isang kandidato, not just because didepensahan niya ang another candidate. Hindi, bumoto tayo because we know that this person is really going to do something good for our country. Kasi iba ang patriotism sa fanaticism. Magkaiba po yun. Diba? Ako, halimbawa, bakit ko iboboto yung Duterte? Ako nakikita ko eh. Alam nyo, dun sa Duterte na yun, kung man saan man, eto ano na ho tayo, honest ako, magpapaka-honest ako sa inyo. Dun sa Duterte na yun, ang talagang tinaasan ko ng kilay nun, hindi ko lang kayang gawin, pero tinaasan ko ng kilay nun, ay si Philip Salvador. Bakit? Kasi siya lang ang hindi abogado na kahit papaano ang alam kong background, ang alam ko noong una ay artista. Multi-awarded, yan ang alam ko. At pero I kept it, tinago ko lang sa sarili ko yun. Sabi ko, ano muna, let me do my job. Ano yun? Pag-aralan ko. Kilalanin ko yung mama. Baka nagkakamali lang ako ng paghusga dun sa tao. So, kinalam ko, kinilala ko. Aside from dun sa 10, kinilala ko rin. Okay, sila attorney, lahat po sila. Attorney Jimmy, lahat po, hindi ko na mabanggitin ng lahat. Basta silang lahat to. Karamihan no sa kanila, ang hindi ko lang talagang kilala dyan noong una ay si yung dalawang attorney, si Hinlo, tsaka yung isa pa po. Hindi ko masyadong kilala ang background. Okay. Kasi hinanap ko yung kanilang background, pinag-aralan ko, tiningnan ko, eto kaya dalawang to makaka-contribute sa bayan. Hindi lang because they are pro-Duterte. You know why? Any person who claims to be a Duterte ally can someday change in a blink of an eye. Isang ganon, ika nga. Kayang magbago niyan. Nakita natin yan itong mga nakaraang taon, di ba? Nung nagkakagipitan na, nagbabaligtaran na. Ibig ko sabihin, lahat po sila, yung 10 pwede bumaligtad dyan. Although, syempre, sigurado tayo, yung mga talagang katulad nila Bato, sila Jimmy, sila Bongo, hindi yan babaligtad. Pero yung the rest, posible. Okay? Hindi ko sinasabing gagawin nila Pero ang tanong, kahit ba sila ba bumaligtad? Halimbawa lang ba? Sila po ba ay magiging mabuting senador? Nagigets po ba natin yon? Sila po ba ay sa tingin ninyo ay maayos na senador, maayos ang prinsipyo, maayos ang pinaglalaban? Ang hindi pa pala babaligtad si Pastor Kibuloy, of course, the most loyal ally of the President Duterte, di ba? So, naintindihan niyo ibig sabihin? Dapat ganun ang ating basihan. Kaya nga ako, nababawan ako doon sa mga nagsasabing, because of this hearing, because of the press con kahapon, I will vote for Senator Amy. Kuya, ang babaw naman. Laliman mo naman ang dahilan kung bakit ka boboto doon sa Ali. Kasi, hindi mo ba naisip na maaari ka lang din pinasasakay niyan? Hindi nyo po ba naiisip na maaaring pinasasakay lang tayo? Kasi ganito yan Mga kababayan, survival na ito. Ilang days na lang. Less than 11, to be particular, more or less. Tama. Boboto na tayo. Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Sandali, mga kababayan. Politiko yung mga yan. Sana'y magpasakay yan. May PhD yan sa pangluloko, pang-i-scam. Lahat po ng politiko, Kaya nga dapat, aralin natin. Intindihin natin. Sandali, ito bang tao na to ay merong history na manggagamit? Yes or no? Hindi, kayo po sumagot. Wag ako. Ito sa akin, may history ba ito na manggagamit itong tao na ito? Yes or no? May history ba ito na bumabalimbing? Yes or no?
May history ba ito na nagtataksil sa bayan at nagsisinungaling? Yes or no? May history ba itong tao na ito na hindi tama ang mga desisyon? Kayo, yes or no? Ito hindi lamang po ito kay Senator Amy. I'm telling you now, I'm saying this, I'm asking this para maging basihan natin na kung sino ba yung iboboto natin. Huwag lang yung boto ng boto. Kasi, mantakin mo, isang beses sa 3 taon, naboboto ng senador, tapos hindi pa natin, sabi nga nila, di ba, dyan lang nagkakapantay-pantay mga Pilipino, mahirap, mayaman. Boto. Dyan nagkakapantay-pantay mga Pilipino, tapos bigla mong hindi mo pa ilalagay sa tamang pananaw, di ba? O, di ba? Tapos, eto nga, pansinin ninyo, kagabi pinag-usapan din namin yan. Si Tolentino, may pautot din siya. Ano yung pautot niya? Yung pautot niya na kesyo yung China. Yung merong hinire ang Chinese embassy na mga PR firm na para daw i-build up yung mga pro-China candidate. Lumang tugtugin na yan. As a matter of fact, pinanood ko yung interview ng assistant director ng NBI. Sabi pa nga niya parang he was surprised kasi iniimbestigahan na nila sa kanilang intelligence community yan. Iniimbestigahan na ng intelligence ng NBI yan. He was surprised na biglang lumabas sabi nga niya, with all due respect to Senator Tolentino, biglang lumabas sa Senate. Isa lang naman ang sagot doon. Survival. Political season ngayon. It's survival of the fetus. Survival ni Tolentino. Bakit? Nandun siya sa dulo. Mga kababayan, marami po kasi akong alam. Pasensya na ho, hindi ko lang maikikwento and I cannot name names. I will not name names. Pero meron po kasi talaga akong alam na mga nasa dulo na naggagahol na. Naghahanap na ng kaalay. Naghahanap na ho ng kakampi. At higit sa lahat, nag-hire na ng mga vloggers. You know why? I was offered. I won't tell. I won't give a name. But I was offered by one candidate, senatorial candidate, na medyo naandun sa area ng maaaring pumasok o maaaring lumabas. Hinihingi ang tulong ko through another person. Nung tinanong ko kung sino, sabi niya, ganun, sabi ko. Alam mo, sagot ko, pasensya na. I committed myself sa Duterte. Sa Duterte lang ako. Kasi pag ako nag-endorse pa ng iba, mahirap na. Baka mamaya, malaglag pa yung ibang Duterte kung sakasakali. Hindi ko sinasabing maraming maniniwala sa akin, pero in my own simple way, why would I do that? Na makakabawas dun sa Duterte. Solid ako Solid Duterte. Kayo, solid po ba kayo? Ako nagtatanong lang Diba? Yun yung in-example ko, yung si Lorna Sife at saka si panoorin nyo po yun. May reel po ako dun. Diba? Kasi pag bumoto kayo ng pang 11 and 12, kokontra yan. Kokontra yan doon sa 10, whether you like it or not. If that 11 and 12 na iboboto ninyo ay malapit doon o top 15. Sabihin na natin, pag top 15 yan, pag binoto mo yan pang 11 o 12, maaaring masipa yung ibang Duterte candidates. Nagigets nyo? Kaya nga, alam ko yung galaw na ginawa ni Pangulong Duterte. This is my opinion, This is my opinion. This is my opinion. I can be wrong, pero timbangin ninyo kung tama itong sinasabi ko.
Why all of a sudden, pwede namang manahimik na lang si Pangulong Duterte at hindi mag-endorse ng 11 and 12. Kasi nga, matalino naman si Pangulong Duterte, pag nag-endorse siya ng 11 and 12, kontra ito sa 10. Kung ang i-endorse niya ay nandoon sa top 15. Kaya pansinin ninyo, ang in-endorse ni Pangulong Duterte wala doon sa top 15. Malayo ho. Ibig sabihin, hindi ho magkukumpit doon sa 10. Nagigets niya? Hindi magkukumpit si Hunasan at saka si Kerubin doon sa 10. Medyo malayo pa. Okay? That's the first reason. Second reason is ayaw talaga niya sa Marcos na. Bakit? Ganito kasi yan. Ito, opinion ko lang ha. Maaring mali. Pasensya ka na, Claire Castro ha. Kung gusto niya, si Senator Amy, tumahimik na lang siya. Para yung mga Duterte supporter, more or less, iboboto si Senator Amy kasi in-endorse ni BP Sara. Merong mga boboto na Duterte supporter. Kasi in-endorse ni BP Sara Duterte. Kailangan i-counter ni Pangulong Duterte within the Duterte communities, the DDS community. Paano niya i-counter yung mga boboto sa kay Senator Amy? Magkaroon din siya ng sarili niyang pang 11 and 12. Nagigets nyo? Bakit kanyo? Yung pang-endorse ni BP Sara Duterte kay Senator Amy, yun po ay makakatulong sa Duterte supporter community. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, pakiramdam ko, opinion ko, maaring mali, kinontra niya yon para hindi niya kinontra si BP Sara Duterte ha, kinontra niya yung mga boboto kay Senator Amy at sabi niyang, uy, meron akong ini-endorse na dalawa, dito na lang kayo. So yung mga Duterte supporter, magdadalawang isip ngayon. Ay, sandali. Ayaw namin talaga kay Senator Amy, kaya lang in-endorse ni BP. So wala, kaya susunod kami. Kaya lang biglang may in-endorse si Pangulong Duterte, doon na lang kami. So, yung mga Duterte supporter, instead na pumunta kay Amy, pupunta na lang dito kay Hunasan at kay Kerubin. Nagigets ninyo? So, I think, and it's my opinion, na sa tingin ko talaga, ginawa ni Pangulong Duterte yung pag-endorse ng dalawang yun, si Kerubin at saka si Hunasan, para wag nang iboto si Senator Amy. Para niyang sinasabing, wag na yan, eto na lang. Binigyan kayo ng ibang choice. Tama, mali? Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko na ho sa inyo, tulad nga nung halimbawa ko, personal ko ito na experience. Sabi sa akin nung contact nung senador, sabi sa akin, kung okay ka dito kay Senator, magkita tayo. Pag-usapan natin ang benepisyo. Sabi ko, ni akap? Akap ba yan o tupad? So, ibig sabihin po talaga, medyo desperado yung mga naandoon sa mga nasa laylayan ng top 15. Di ba? Ang halimbawa ko na nga din yan, wala ko sinasabing ito yung mga kandidato na yun ha. Ang halimbawa ko na nga rin yan ay yung ginawang galaw ni Tolentino na kesyo may pa-China pa siya para mag-ingay siya at para magustuhan siya kuno ng mga makapulot siya ng ilang mga pro-US na mga tao. Di ba? Tapos, eto naman si Amy, pumanig na ng todo sa mga Duterte. Again, kung mali man ako,
Actually, I'm wishing na mali ako. I'm wishing na totoo at seryoso si Senator Amy in filing a case against these people. Di ba? Ako yun lang eh. Antayin ko. Ayoko kasi nung puro, alam mo yun, sat-sat, puro dal-dal. Ayoko nang ganun. Gusto ko gawa. Kung sinasabi mo ito ang ano, o edi gawin mo. Yun lang naman kasimple mga kababayan. Huwag na tayong ang daming pa-presko. Mas marami pa yung presko kesa sa gawa. Pero kung meron mang isang bagay na isa pang kinonfirm niya, although it's not new, ay yung Oplan Horus, di ba? Yung Oplan po na yun, kung saan si VP Sara Duterte ay isasama din o iaano rin sa ICC, ibibigay din sa ICC. Actually, hindi ko lang first time narinig yun sa Oplan Horus na yun. Narinig ko na kung kaning-anino yun. Yung Oplan Horus niya yan ay lumabas sa Manila Times, di ba? Hindi ko lang po doon narinig yun. May mga ilang dating sekretary, dating opisyal ni Pangulong Duterte na nagsasabi na sa akin na isusunod na si VP Sara Duterte. Bago ko pa narinig to. Actually, marami silang plano kay VP Sara Duterte. Ito ang kwento sa akin nung mga involved. Okay, ang kwento sa akin, 1, isusunod siya sa ICC. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa kay Pangulong Duterte, gagawin din sa kanya. Kung hindi mangyari yon, may plan B. Ano yung plan B? Plan A pala muna, yung impeachment. Plan B, itong ICC. Impeachment muna, kasi nakasalang na yan. Plan B, yung ICC, may plan C pa. Pag hindi talaga nag-prosper itong dalawa. Itong plan C, plunder case. Papalitan, kasi di ba magre-retire na si Martires sa ombudsman sa August. After niyan, papalitan ng tao na. Tingnan ninyo kung sino yung ipapalit. Meron nang binulong sa akin kung sino mahirap, ayoko na magsalita, pero isa sa mga sip-sip ngayon at isa sa mga mukhang Dracula. Ay, hindi, mukhang Dracula. Mukhang halimaw. Ipapalit doon sa ombudsman at kakasuhan ng plunder doon at dire-diretso na yon. Ganon. Yun yung plano kay VP Sara Duterte. Kaya yung sinabi rin ni Senator Amy kanina na meron daw siya narinig na balita na isusunod sa ICC si VP Sara Duterte, hindi na po yan, hindi na po yan bago. Lumabas na po yan ng ilang beses sa mga ilang vloggers, maging sa Oplan Horus na yan. Binanggit na rin ho yan ng ilang mga commentator sa telebisyon at sa radyo. Panoorin natin to. May napipinto umanong planong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinulalas ng isa pong mambabatas at presidential sister. Sinasangkot kasi si Vice President Sara Duterte sa kasong crime. Pero mga kababayan, gusto ko lang din pasalamat kay Senator Amy kasi alam niyo kung bakit? Yang lintik na Oplan Horus na yan, inilabas ng Manila Times, walang mainstream media, particular na sa telebisyon, ang pumake up niyan. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga, may kumpas sa taas na wag ilabas yan. Banat bay? Yan ba ay based sa facts? Yan ay based sa yung opinion. Opinion po, opinion. Paulit-ulit. Huwag tayo paulit-ulit. Again, an opinion. Okay? Kasi sinasabi niya doon, so hindi ang basis mo ay facts, hindi ang ano mo. Mga kababayan, kasama po, ito para sa malinaw sa ating batas, sa ating existing laws, circumstantial evidence is part of a evidence. Kaya nga circumstantial evidence Ano po yung circumstantial evidence? Ipapaliwanag ko po ulit. Pinaliwanag ko na to sa SMNI, ipapaliwanag ko po ulit. Circumstantial evidence, maraming klase ng ebidensya. Una, yung may gamit. Halimbawa, may nangyaring murder. Yung baril. Ayan, ebidensya yan. Okay?
witness mo na binaril yung isang tao. Yan. Okay. Circumstantial evidence, wala ka man dun sa lugar, pero lahat ng mga nangyari, nagtuturo dun sa isang tao na yon. Sa mas madaling paliwanag, para mas maunawaan natin, mas madaling paliwanag po mga kababayan. Lumabas ka ng bahay mo, nakita mo yung karsada, basa. Nakita mo yung bubong ninyo, basa. Nakita mo yung mga dahon sa puno, basa. Nakita mo yung kotse, puro basa. Anong iyong konklusyon? Ay, umulan. Nandun ka ba nung umulan? Your Honor. Ay, wala po, Your Honor. Paano mo nasabing umulan? Oh, Your Honor, kasi paglabas ko, basa po yung karsada, basa po yung kotse, basa po yung puno, basa po yung bubong. Based on all that circumstances, mga kababayan, ay Your Honor, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!